Higit 200 kongresistang pumabor na suspindihin si Barzaga hanggang Enero. Sinisira na raw kasi niya ang imahe ng Kamara sa publiko dahil sa mga patutsada niya online. Nagkainitan pa ang ilang mambabatas bago pagbotohan ang suspensyon ni Barzaga. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pagsusunog sa batasang pambansa. Pagdadala ng airsoft gun sa protesta. At pag-crash ng mga helicopter ng mga militar. Ilan lang yan sa mga paksa ng mga maanghang na pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa Facebook na ilang buwan ding ikinainit ng dugo ng mga kapwa niya mambabatas. Pero ngayong araw, hindi na nakapagtimpi ang higit 200 kongresista. Pinatawan siya ng 60 araw na suspensyon. Call the roll of members for nominal voting immediately. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. Kinatigan ng 249 ng mga kongresista ang rekomendasyon ng House Ethics Committee na suspendihin ang self-proclaimed Congress Meow. 5 ang tumutol habang 11 ang nag-abstain bumoto. Ayon sa House Ethics Committee, guilty si Barzaga sa anilay disorderly behavior sa paglabag nito sa rules ng Kamara at maging sa Code of Conduct and Ethical Standards ng mga lingkod bayan. Walang sahod at allowances na makukuha si Barzaga sa panahon ng suspensyon. Bawal din siyang umattend sa mga sesyon. Inatasan din ng komite si Barzaga na i-delete ang lahat ng social media posts na sakop o binanggit sa ethics complaint laban sa kanya. Pinangunahan ni National Unity Party President at Antipolo Representative Ronnie Puno ang paghahain ng reklamo laban kay Barzaga noon pang Setyembre. Nag-ugat ang reklamo sa mga social media posts ni Barzaga na pawang kalaswaan, abusadong pananalita at layong pahinain ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. In retaining and failing to remove publicly viewable, inappropriate, and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a House member, taken in their entirety, the actions of Rep. Barzaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. Bago pa man ang botohan, tila tanggap na ni Barzaga ang magiging hatol ng plenaryo. Pero may pahabol pa siyang sundot laban sa administrasyon bago tuluyang suspindihin. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered. Pero bago pa man matapos ang kanyang speech, pinatayan na siya ng mikropono. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment of hundreds of thousands. Giit naman ng ilang kongresistang hindi pumabor na suspendihin si Barzaga, may mas mahalaga pa raw na isyong dapat unahin kesa rito. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. This move will not help us to move in that direction. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? Epektibo agad ang 60-day suspension laban kay Barzaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.